nakakapanindig balahibo na balita ay nanggaling dyan sa Pilipinas. Kanina ko pa po ito nalaman, hindi pa po ako nag-live. Until nakita ko na po na nakapost na sa mga Facebook account ng mga kilalang personalidad ng mga kasamahan ko sa SMNI. Like si Hannah Jane Sancho, si Ginoong Jojo Pablo at ang mga Banateros Group, no? Na hinggil sa posibilidad na sinadya o talagang intentional ang gagawin na attempt na ginawa na nga na pagbibigay ng hakbang na sunugin o masunog ang building na pagmamayari po ng SMNI dyan sa may Guadalupe, Makati City, no? Sa loob po ng halos 5 taon, naging tahanan ko po yan, kasama sila Lorraine Badoy at ang mga staff, correspondents and editors and mga personnel ng SMNI News Network. Kaya pamilyar ako sa lugar na yan at sa building na yan, no? It's an 8-story building at nakadikit mismo ito sa main highway ng EDSA, no? At ito ay malapit-lapit lang dyan sa building dating central office ng MMDA o Metro Manila Development Authority. It's about adjacent na linya, magkahilera, mga around siguro 100 meters away or 200 meters away, kulang-kulang 200 meters away ang SMNI building dyan sa Guadalupe, Makati, sa kahilera po ng MMDA office sa EDSA. Ito po ay along EDSA going north. Kasi may along EDSA going south. Doon yun sa kabila, papuntang Makati yan. Ito naman from Makati to papuntang north, no, mga area ng Quezon City to Caloocan. Okay. Dito yan nakahilera. Kung going north ka, papunta doon sa Quezon City, sa SM Mega Mall, at sa mga kadugtong na area papuntang Cubao, right side po itong ng EDSA going northbound. At ito po ay malapit lang or across the area ng San Carlos Seminary ng Roman Catholic Church dyan sa may Makati. So kaninang umaga po, mga madaling araw dyan, almost 12 midnight to 1 a.m. towards Monday, so tumawid po, no, mula sa araw ng linggo papunta po sa unang pagbubukas ng madaling araw sa Lunes, no? Ganong time frame. At nakita ko po ang tawag ay galing kay KPL. Sabi niya nang tinanong ko, pagsagot ko sa phone, kay Eric, alam mo bang tinangkang sunugin ang building ng SMNI? Sabi ko, ha? Paano nangyari at saan at sino ang mga involved? So sa kanya po, very sketchy din ang report. Kaya ang ginawa naming dalawa, nagtawag po ako ng ilang mga senior anchor persons ng SMNI and even dito sa US na mga kaibigan natin from KOJC na mga senior leaders nila, tinawagan din natin. And then it was only confirmed mga an hour or 2 hours after that indeed there was an incident regarding sa layunin ng isa o ilang grupo o ilang mga tao na sunugin nga ang SMNI sapagkat may black container ng naglalaman na pinaniniwalaan na gasolina. At ito ay under investigation na at ang nakita po nating pagkakaroon ng intentional o sinasadya na gawin talaga laban sa SMNI ay itong indicator na sino ba namang matino na tao na susunugin mo. Ang buong bahay mo, ang buong building mo, ang buong pamilya mo, na dyan nakatira at dyan din kayo nabubuhay para lamang makakuha ka ng simpatya. Malabo po yan, ano, na magkaroon ng ganong anggulo. Kalokohan at katarantaduhan ang ganong lohika ng pag-iisip. Illogical at irrational po yan. No? Hindi na tumutugma yan sa isang fundamental na matino at matuwid na uri ng pag-iisip ng isang individual. So it appears na pinagtangkaan talaga na sunugin ang building na ito given the fact na ang size ng container na pinaglagyan ng believed to be volatile chemical or volatile substance in the category of gasoline ay isang black container na pwedeng magkarga ng between
4 liters to 5 liters na paglalagay ng isang likido o liquid. And for that matter, ginagamit talaga yan sa pag-iimbak o paglalagay sa container ng gasolina, no? Ang ganyang uri ng container. So yan pa lang po ang nakukuha nating pieces of evidence. Subalit ayon po sa mga inisyal na pagpapahayag ng ilang mga taga SMNI News team and other correspondents, no, at mga news and public affairs anchor persons, ay naniniwala sila na ito ay sinadyang gawin at na hindi na po ito nag-successful dahil naapula at maagang napansin ang pagkakaroon ng usok at kaya nag-imbestiga po ang ilang mga security personnel na nakadetail dyan sa SMNI building, and yun, nakita nila na nanggaling po ito sa exhaust tube ng aircon at dito sa side na papuntang basement. At nang tiningnan po nila at nagtumawag na ng responde mula po sa Bureau of Fire Protection, ay mayroon pong naiwan doon na believed to be a container na pinaglagyan po ng gasolina. Batay po sa inisyal na pagkuha natin ng impormasyon. Ngayon, ano po ang konteksto? Ano po ang kinapapalooban nito ng pagkakaroon ng ganitong insidente? So, uulitin ko, ito po ay hindi tayo nagko-conclude. Subalit tayo po ay nagkakaroon ng analysis processing. Pinoproseso po natin ng analysis. Una, ano po ang motibo kung bakit gagawin ito? Pangalawa, ano ba ang kakayanan ng gagawa nito? At pangatlo, ano po ang gustong abutin? Objective ng ganitong aksyon ng possibility of attempted intentional arson o panununog sa building property po ng SMNI. So, sasagutin natin yan, ano? Una, ito pong SMNI, alam natin na una po ito na kinatay, inatake, at binuliglig ng abuso sa poder at panggigipit ng Marcos Romualdez. In fact, noong December 2023, ako po, si Ka Eric, si Loren Badoy, at iba pa namin mga kasamahan ng mga senior correspondents and editorial management team ng SMNI ay humarap po sa mapang-abuso na komitiba ng Kongreso. Wala pa pong TRICOM, wala pa pong TUADCOM yun. Mga komitiba lang po ito at expanded na committee meeting o conference ng House of Representatives na pinangunahan po ng Committee on Permits and Franchises. Okay. Ni Gas Tambunting. At nag-attend po doon ang mga alipores ni Romualdez na sila Paduano, sina Barbers,